Kamusta ka na, Mia? Nais ko sana sa iyong ibahagi ang kamakailan lamang na nabasa kong artikulo patungkol sa kahirapan na dinaranas ng kapwa nating Pilipino. Doon ay nakasaad ang mga ilang dahilan kung bakit patuloy nating nararanasan ang kahirapan sa buhay. Unang dahilan dyan ay marami sa atin ang nagbibilang ng poste o walang trabaho. Ay oo, isa din yan sa mga nabasa kong artikulo kung saan isa nga ang kahirapan sa may pinakamalaking porsyento pagdating sa problema ng ating bansa na kinakaharap ng kapwa natin Pilipino. Ang iba nga ay kayod kalabaw na sa pagtatrabaho o walang tigil at pahinga upang matustusan lamang ang pangangailangan ng kani-kanilang pamilya o kamag-anak. Ang iba naman ay nagdidildil na ng asin o kaya naman ay kinakalambre na ang tiyan dulot ng matinding kahirapan at kawalan ng pagkukunan. Oo, kaya naman pasanang marami ang mundo dahil sa dinaranas na kahirapan. Alam mo bang maraming kapwa natin Pilipino ang nangingibang bansa upang kumita ng pera? Ang karamihan dyan ay ang mga katulad nating babae. Dahil sa labis na kahirapan, ay ito ang naging siyang tugon ng kapwa nating Pilipino upang makaraos sa araw-araw na pamumuhay. Ang salitang kapit patalim ay maiuugnay natin dito. Tama ka dyan, Abby. Kung iisipin natin, hindi madaling mawalay sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, saludo ako sa mga taong handang sumugal para lamang sa ikabubuti ng nakararami. Sa kabilang dako, nabanggit din sa artikulo ang isa pang dahilan ng kahirapan. Ito ay ang maagap na pagkakaroon ng pamilya, lalong-lalo na ang mga kabataang katulad natin at minsan pa nga ay minor de edad. Nabanggit din doon na parami ang bilang o porsyento ng dumaranas nito. Sa palagay mo, bakit kaya padami ng padami ang mga ganitong kaso sa ating lipunan? Sa palagay ko, isa sa mga dahilan kung bakit parami ang kasong iyan ay kawalan ng sapat na kaalaman patungkol sa realidad ng buhay. Ang ilang kabataan ay nadadala ng tukso, kung kaya't naliligaw sila ng landas. Ano pa bang mga dahilan ang nabasa mo sa artikulo? Tama ang iyong sinabi patungkol dyan. Isa pa nga sa mga dahilan ay ang korupsyon na nagaganap sa ating lipunan. Sabi sa artikulo, iyon daw ang pinakamalupit at talamak na dahilan ng pagpapahirap. Sabi sa artikulo, iyon daw ang pinakamalupit at talamak na dahilan ng paghihirap ng isang bayan. Oo, at sabi din doon na ang mga pera na para sana sa kapakanan ng taong bayan ay napupunta lamang sa bulsa ng iilan na may kapangyarihan sa pamahalaan. Kaya naman, iyon ay maituturing na kanser ng lipunan. Kung titingnan natin, nakakapagluksa ng damdamin ang sistema ng ating lipunan dahil maraming mamamayan ang umaasa sa kanila upang sana ay mapaunlad o mabago man lang ang bulok na sistema na dati pa nating nararanasan. Oo, kaya naman kagaya ng sabi ni Dr. Cesar Rizal, na sa atin talagang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya't pagbutihin at pagsikapan pa ang ating mga ginagawa sa ikauunlad at pagbabago ng ating lipunan. Tama ka dyan. Maraming salamat sa usapang ito na naging daan upang mas lalo tayong mamulat at mabigyang aral sa mga usaping ito. Hanggang sa muli, Abby.